What is up sa inyo mga kalodis? Ako nga pala si Cristino Alaan at isang online seller. Ang topic natin for this video ay pwede kang mag-start ng negosyo kahit wala ka pang puhunan. Kadalasan kasi, ang alam natin sa pagnenegosyo ay kailangan natin talaga ng puhunan. Minsan pa nga, iniisip natin na kailangan natin ng malaking pera para sa pag-umpisa ng negosyo. Pero, alam nyo ba na pwede tayong mag-start ng negosyo kahit na wala tayong ilabas na puhunan? Kaya sa video na to, ituturo ko sa inyo kung paano kumita kahit na wala kang nilalabas na pera. Ikikwento ko muna sa inyo kung paano ba ang ginawa kong diskarte noon. Ganito po yun, umpisahan natin sa pagbebenta ko ng cellphone noon. Way back year 2020-21 ay naghanap ako noon ng second hand na cellphone. Naghanap ako sa Facebook group page. Bali kinakausap ko yung mga seller ng second hand na cellphone at nagpapakilala ko bilang isang buy and sell. At pagkatapos ko magpaliwanag sa kanila at malaman nila yung intention ko, ay hanapan ko sila ng buyer para mabenta yung kanilang second hand na cellphone. Bali pag may nahanap na akong customer, ang ginagawa ko noon ay tinutubuan ko yung second hand na cellphone ng mga 100 to 200 pesos. Halimbawa, 1,000 na binibenta yung second hand na cellphone. Ngayon, pag may nahanap akong customer ko, ay pinapatungan ko ng 100 to 200. Kaya, ang magiging presyo nun ay 1,200. At ang tubo nun sa akin mapupunta, which is yung 200 pesos. Pag nag-success yung aming usapan ng nakuha kong customer. At paglipas nga ng mga ilang araw, gumana yung ganong strategy ko, yung ganong idea na magbayan sila ng cellphone kahit na hindi sa akin. Gumana yon at nagkaroon nga ako ng customer at kumita nga ako doon. Nung kumita ako, ay inulit-ulit ko lang yung ganong proseso at kumita na naman ulit ako. Pero ito yung disadvantage na nangyari sa akin. Kasi yung seller na kinuhanan ko ng cellphone, hindi pala siya naging honest sa kanyang issue sa kanyang binebenta. Kaya nangyari, dun sa nahanap kong customer, sa akin nagalit kasi dahil nga ako yung nagbenta sa kanya na akala niya sa akin talaga nanggaling yung cellphone na yun. Pero di nila alam na galing lang yun sa ibang seller. Bali ako lang nagbenta sa kanila. Ngayon ako yung binabalikan ng customer at sa akin sila nagagalit dahil nga may issue pala yung nabili nilang cellphone. Ang nangyari nun, mga kalodis, ay ako yung kinakagalitan ng mga customer. Dumating pa nga sa punto na, yun nga, pinopost ako sa social media at pagkatapos nun ay halos sumpain na nila ako sa sobrang galit. At gusto pang bawiin yung mga pera na kanilang binayad sa akin. Which is na bigay ko na rin naman yung pera na yun sa totoong seller. At yung tubo lang yung napunta sa akin. At yun nga mga kalodis ang naging disadvantage sa ginawa kong ganong sistema. At dahil nga sa mga ganong pangyayari ay nagkaroon ako ng pangamba or di na panatag yung loob ko kasi nga mayroong nagagalit sa akin. At nung nangyari na yun mga kalodis ay itinigil ko muna yung ganong sistema, yung pagbabay and sell ko ng cellphone. Tinigil ko muna yun ng mga ilang araw or linggo. At nag-isip-isip ako kung ano yung pwede kong ipalit na diskarte or negosyo na wala akong matatapakan na ibang tao or walang magagalit sa akin at di sila magko-complain sa nakuha nilang item sa akin. Nag-isip ako ng mga kalodis. At yun nga mga kalodis, naikwento ko na sa inyo yung nakaraan ko way back 2020-21. At ang ikuwento ko naman ngayon ay ngayong kasalukuyan na taon, which is 2023. At ito nga mga kalodis, ay may nagawa akong diskarte na pwede tayong kumita sa negosyo kahit na wala tayong ilabas na puhunan. At sisimulan ko ang kwento ko dito sa original charger. At yun nga mga kalodis, ay naisip ko na gawin yung ganun diskarte. Nakahanap po ako ng direct supplier ng original charger. At nung ito nga nahanap ko siya,
ay kinausap ko yung supplier na yon na kung po pwede ay padalhan niya ako ng items. At after 10 days, bago ko siya bayaran. Ganun nga, mga kalodis. At sa awa ng Diyos, mga kalodis, ay pumayag yung supplier na yun. At pinagbigyan niya tayo at nagtiwala siya sa atin. At ang nangyari, mga kalodis, ay pinadalhan nga niya ako ng original charger. Pero dun sa shipping fee, ako na po yung sumagot nun. Pinalalamog ko po yun, pinapick up ko po. At ako yung sumagot ng shipping fee. Pero yung items ay hindi pa yun bayad, hindi ko pa siya bayad. Ang kinuha ko nun, sa pagkakatanda ko, siguro 10 pieces siguro yun. 10 pieces na original charger. At yun nga mga kalodis, nung dumating na yung items dito, dahil nga hindi ko pa siya bayad, hinanapan ko agad yun siya ng mga buyer. At pag nabenta na yung isang item, tinatabi ko yung puhunan doon. Halimbawa, yung puhunan doon sa isang original charger ay 100 pesos. Tinatabi ko yun. At yung tutubuin ko doon ay yun ang kinukuha ko mga kalodis. At yun nga mga kalodis, hanggang sa mabenta ko na yung 10 piraso. At yun nga mga kalodis, dahil nga nabenta ko na yung 10 charger, ay binayaran ko na agad yung supplier ko. Kahit na wala pa dun sa due date na pinag-usapan namin. Ganon kaganda mga kalodis. Kaya pagka sinipagan natin, maaari mapaaga yung ating pagkaubos ng ating items. At yun nga mga kalodis, naubos na yung 10 items na yun. Binayaran ko na yung puhunan dun. Halimbawa, yun nga, 100 pesos. Times mo sa sa 10. So, magiging 1,000. So, inaselan ko na po sa GCash yung puhunan na yon. At nagpakuha ulit ako ng panibago. Ginawa ko na siyang 20 pieces na original charger. At pinadala ulit niya ako mga kalodis, kahit na hindi ko pa bayad yung 20 pieces na original charger. At ganito nga mga kalodis, after 10 days nga rin bago ko yung bayaran. At kinaganda doon mga kalodis, hindi pa umabot ng 10 days ay naubos na agad yung 20 pieces na original charger. At ganun lang mga kalodis, binayaran ko ulit at nagpa-pick up ulit ako. Paulit-ulit lang yung ganung proseso. Yun nga yung katunayan mga kalodis na pwede tayong kumita sa negosyo kahit na wala tayong ilabas na puhunan. Basta sipag at tiyaga lang ang kailangan. At samahan natin ang dasal mga kalodis. Huwag tayo suko. At ang sikreto lang sa online seller or sa pag-online selling ay pagpo-post lang sa mga group page sa Facebook. Yun lang mga kalodis, huwag kayong mapapagod sa pagpo-post. At yun nga mga kalodis, hanggang dito na lang itong video na to. At huwag nyo kalimutan mag-subscribe at i-like itong video na to. Hanggang sa muli, magkita-kitaan tayo. Bye-bye!